Oh
dakila at makapangyarihan sa lahat. Sa hapon ito, tapos na kami po ay makapag-alay ng mga awit ng papuri at pagwalhati. Narito po may ilang mga kaluluwa, mga alipin mo sa dami ito isang masamang nakapiklop tuhod sa iyong magalang-galang na harapan. Bilang tanda po, Ama, ng aming pagpapakababa at pagpapasakop sa iyong dakilang kapangyarihan. Pagkapalibas ay ikaw po ang Diyos na siyang pinaniniwalaan namin, siyang pumapatnubay at nagiging sandigan ng aming mga pananampalataya. Siyang nagpapala at nagliligtas sa pang-araw-araw ng aming pakikisalamuha sa sanglibutan ito. Higit sa lahat, siyang nag-iingat ng aming mga pagkakilala at pananampalataya. Ama, sa unang hapon po ito ay binubuklod po namin ang aming mga damdamin, nagpapaabot po kami ng isang papuri, niluluwalhati, sinasamba po namin ang dakila at marangal na pangalan ng naalin po lamang sa Espiritu at sa katotohanan. Dakilang Diyos, bago po namin hilingin ang aming mga pangailangan, Ama, nais po namin sa bahagi ito ay kumpisal sa iyo ang aming mga pagkatao. Kung nasumpuan po kami, dakilang Ama, sa paglakad ng dinaayon sa iyong banal na kalooban. Kung kami man, dakilang Amay nakapagsalita ng bagay na ikinusugat at ikinasakit ng aming mga kapwa-tao, dahil din ang aming mga kapatid, Ama, pinakikiusap po namin sa hapon po ito. Pagpauman niyo po at patawarin ang aming mga kasalanan. Kung kami man ay nasumpuan mo sa paglakad ng dinayo sa iyong banal na kalooban, malinis niyo po ang aming mga puso. Muli Amay, bilang mga lamang isang kahinaan, isang kamamahan upang ang aming pong pag-awit, ang aming mga papuri at pagwalhati, maging isang masarap na samyo na matanggap mo din sa iyong mataas na kinaroroonan. Mga banal sa hapon po ito, nagpapasalamat po kami ng buong pusong pagpapasalamat sa iyong mga kabutihan, sa iyong mga pag-ibig at pagliligtas na hindi lamang pinamamalas sa aming mga mata ng libagos, pinadadamag po sa aming mga pang-araw-araw na mga pamumuhay. Kung paano po na aming mga kapatid ay yung pinagmamalasakitan sa kabila po ng marami naming mga pagkukulang. Sa kabila po ng mga katigasan sa aming mga puso, patuloy mo pa rin kaming binibigyan ng mga pagkakataon. Salamat po, Ama, ng maraming mga pagpapasalamat sa patuloy na patnubay na ginawad mo sa bawat sa amin, sa lahat ng mga biyaya, mga pagpapala at pagliligtas na hanggang sa mga sandaling ito ay inihahayag mo sa bawat isa sa amin. Ama, sama-sama pa rin namin pinasasalamatan ng buong pusong pagpapasalamat. Sinasambat pinupuri ka po namin ang nahin po sa Espiritu at sa katotohanan. Ang banal sa mga sandali po ito, kami po mga alipin mo isama-samang napipisan sa lilim ng bahay na lang ito upang isang pang maglaan ng aming mga sandali, ng aming mga kaluluwa sa iyong dakilang harapan bilang isang tungkuling iniatong mo sa aming mga pananagutan. Ama, ilapit mo po ang iyong banal na Espiritu, ang iyong kapayapaan, ang karunungan na siyang magbibigay sa amin ng mga pagkaunawa upang sa bawat buti ng iyong mga salita at katwiran ay inihasik sa aming mga kalagitnaan. Masumpuan po na nagsisilbing kaaliwan at pagkain ng aming mga kaluluwa. Dakilang Diyos, dalangin po namin sa iyo ang aming mga kapatid nasa malalayong dakong na hindi man namin nakakapiling sa katawan sa aming mga pananambahan ito. Subalit, kami po'y naniniwala sa isang Espiritu po namin at layunin na makatupad at magaganap ang mga pagpuling inatang mo sa aming mga balikat. Dakilang Diyos, ibahagi mo nawa sila, patuloy mo po silang ingatan, higit sa lahat ang kanilang buhay at pananampalataya upang kung dumating man po ang mga pagkakataon, sila'y bigyan mo ng mga pagkakataon na kami po ay magkasama-sama, maging isang labi pa rin kami, isang bayang pumupuri, lumulwalhati sa iyong dakila at mga pangalan. Ama, sa amin pong pagpuputol-putol ng iyong mga salita at katwiran, mga tinapay at nagsisilbing pagkain ng aming mga kaluluwa,
Umasahin po namin, ipinagtatanggapili ng mga sandaling ito. Patuloy mo pong buksan ang aming mga puso. Patuloy mo po kaming biyayaan ng mga karunungan at pag-aunawa. Kami pong mga alipin mo na itinitindig sa gawain ito. Patuloy nawa na ilagay mo po ang iyong mga pag-ibig at karunungan, mga patnubay na magmula sa iyo upang kami po ay makapagsalita ng nahain po lamang sa iyong banal at dakilang kalooban. At kami po ay nanalig na sa kabuuan ng pagtitip mo ito. Ikaw po ang kapayapaan, espiritu at karunungan lalaki sa aming mga kalagitnaan. Ang lahat po ng mga bagay nito aming hinihiling, pinagkatagubilin sa dakilang pangalan at karapatan ng aming Panginoon at tagapagligtas na si Kristo Jesus. Isang magandang araw po sa ating lahat. Nawa po ay gabayan po tayo ng Espiritu, karunungan, kapayapaan na nagmumula po sa ating Panginoon Diyos. Isa po natin pinaglilingkuran. Bago po umpisahan itong ating munting mensaheng tatalakayin, doon po tayo sa pagbalik tanaw sa ating pong paksa ng pong nakaraang linggo. Ayan, si C.S. Eliza po ang magre-repasa sa paksa. Salamat po sa paksa po natin noong nakaraang linggo ay ang diwa ng mga taong nagpapasalamat sa lahat ng mga bagay. Ito po yung bahagi ng series na po natin na-ask. Sa awit po, sinabi na ang matuwid ay magpapasalamat sa iyong pangalan. Ang matuwid ay tatahan sa iyong harapan. Sa kwento naman po ni Job, dito po nakita natin na kahit po binigyan siya ng pagsubok ng Panginoon, sinabi pa rin po niya na ang Panginoon ang nagbigay at ang Panginoon ang nag-aalis, purihin ang pangalan niya. Dito po natin nakita na hindi lang po yung mabubuting bagay ang nadumadating sa atin ang dapat natin pasalamatan, kundi pati po yung pagsubok na binigay ng Diyos sa atin. Dahil yun po yung magpapatatag sa atin, tsaka lalo pong magpapalakas sa pananampalataya natin sa Kanya. Sa unang Tesalonica naman po, sinabi na sa lahat ng mga bagay ay magpasalamat kayo sapagkat ito ay kalooban ng Diyos na naka-kay Kristo tungkol sa inyo. Kaya nga po, yun nga po, hindi naman po magbibigay yung Diyos ng mga bagay na hindi po makabubuti para sa mga anak niya. At sa awit po, sinabi na purihin mo o Panginoon o kaluluwa ko at huwag mong kalimutan ang lahat niyang mabubuting gawa. At sa huling bahagi po, sa Roma, sinabi na sa mabuhay man tayo o sa mga man, tayo ay kay Kristo. Kaya po yung mga aral niya, dapat po natin ilagay sa ating mga puso. Talakpan po natin maraming salamat kapatid sa iyong ginawang paglilingkod at pagrepaso sa nakaraan po nating paksa. Ulitin ko po isang magandang hapon ang sumaating lahat. Binabati po natin yung ating mga kapatid na nasa ibang bansa. At tayo po ay mapapanood na dun sa internet sa mga darating po mga panahon. Sana po hindi man namin kayo kapiling sa katawan, pero andun pa rin yung isang espiritu natin ng mga magkakapatid na nagkakaisa po tayo ng kalooban, ng damdamin para po sa layunin na tayo po ay patuloy na makapaglingkod sa Diyos kahit na nga po sa ganitong mga pamamaraan. Meron po tayong mga kapatid na gumagawa ng mga paraan para kung paano po maipapaabot sa ating mga mahal na kapatid sa ibang bansa yung pong ating
mga serbisyo at ika nga, paglilingkod sa pagsamba sa araw po ng linggo. At tayo po ay dadako na dito sa ating pag-aaral. At gaya nga po ng aming naipaglingkod sa inyo ng mga nagdaang pagkakataon, ito pong serye ito ay nag-umpisa noong nakarang buwan. Hindi nga lang po naging tuloy-tuloy sa bawat linggo kasi yun, nagkakaroon po ng pagitan, magkaminsan. Pero po, ito po huling dalawang paksa na bumubuo ng Acts series magkasunod. Bali nung linggo po, isa po sa napakagandang bahagi nung Acts nga, yung pagpapasalamat sa Diyos, na tanda-tanda ko po yung pinakabuod ng paksang yun, na para ikaw pala ay maging mapagpasalamat na lingkod ng Diyos, hindi ka nakadepende dun sa material na bagay na nasa iyo o anumang posesyon na nasa paligid mo. Kundi, ang pagiging mapagpasalamat po, ito po ay isang attitude, isang karakter, isang kasanayan ng isang Kristiyano na kahit sa kapighatian, kahit na po sa bagabag o karamdaman, kung titingnan mo po yun ng malalim, pwede mong makita ron na sa likod nun may tinatagong kabutihan ng Diyos para po ma-improve yung pong ating mga pananampalataya, mga kapatid. Kaya po yun yung paksa natin nung last week. At ngayon naman po, yung huling parte ng ating serye tungkol naman po dun sa supplication. O ika nga sa Tagalog, yung paghingi, yung petisyon, pag-request na isang tao, isang bagay sa ating Panginoon Diyos. Siyempre, kumbaga nga, ito ay pattern ng panalangin, adoration, confession, thanksgiving, saka po yung supplication. Dito na po sa bahagi ito, sa actual po natin pananalangin, dito na po natin hinihingi yung lahat ng mga bagay, mga kapatid. Kalakit na po rito yung pagsasara, may hinihingi natin sa pangalan ng ating Panginoon sa Kristo. Ngayon, ang paghingi po, ika nga, meron ding mga panuntunan na itinuturo ang Diyos sa bawat isa sa atin. Kasi walang iniwan po ba dun sa, ika nga kayo po ba'y nakakain ng susok? Naranasan na po ba din? Alam niyo yung susok muna, baka hindi niyo alam yung susok. Alam niyo yung susok? Ayan. Nakakain na po ba kayo ng susok? Yes. Ayan. Nung araw kasi, ang susok, masarap. Yung mga susumbungin, yung mga native. Ngayon kasi meron ng mga golden kohol na peste sa mga halaman. Ngayon, yung po susok, para makain mo yun ng maayos, ano ginagawa dun sa susok? Sinisipsip, di ba? Ayun, sinisipsip para makauwi naman. Pero, hanggat hindi mo binubutas yung kanyang puwet. Ayan. Kaya iba, bago iluto, binubutas mo na ng kutsara, pinupok-pok yung puwet. Para butas na siya, sisipsipin mo na lang. Pero kahit paano sipsip ang gawin mo, pagka hindi butas yung puwet, hindi mo makukuha yun naman. Ibig sabihin, may technique, di po ba? Ngayon, sa paghiling po natin sa Diyos, sa panalangin po natin, importante rin po na malaman natin na kumbaga ba sa naglalaro ng dart, ang target po ba natin, lagi ba natin tinatarget yung bullseye? Lagi ba natin inaasinta yung pinaka-bullseye na siya dapat na makuha natin para makapagtala tayo ng mataas na score, mga kapatid. Sa panalangin po, ganun din. Meron pong panalangin at paghingi na kinakailangan ay nakabase ayon sa hinihingi ng Diyos. Di po ba tayo mga tao, nakilala natin yung Diyos at nagulat tayo na pag sinabing Diyos, Diyos na tagapagpala, tagapagbigay. Tama po ba? Ayan. Siya po yung Diyos na tagapagbigay, kaya nga po tayo, tao na tagahingi. Ayan. Pero dito po sa paksa ito, kung i-analyze po natin yung pamagat niya, di po ba parang ang Diyos may hinihingi naman sa atin?
At yung hinihingi yun, malaki ang koneksyon o kaugnayan para sa ikatatanggap natin ng ating hinihingi, mga kapatid. Kaya po kung papaano po ito ituturo ng Biblia, pagtulong-tulungan po natin buksan ang ating mga kaisipan, ang ating mga puso, para po sa pagdinig nitong ating paksang tatalakayin ngayong hapon, mga kapatid. Huwag na po tayo magpatumpik-tumpik. Papaano po ba humihingi ang Diyos sa tao? Pakinggan po natin sa isang talata ng Lukas. Ang kapitulo po ay sa isang talata ay 8. Ganito po ang ating mababasa, mga kapatid. Kaniyang ipinakilala sa iyo, o tao, kung ano ang mabuti at ano ang hinihingi ng Panginoon sa iyo. Sinasabi po ng kasulatan, kaniyang ipinakilala. Sa madaling salita po, ito isang bagay na hindi nalihim. Bakit? Kasi ipinakilala ika sa iyo o tao kung ano ang mabuti at ano ang hinihingi ng Panginoon sa iyo. Sa mga tuwid, may hinihingi talaga ang Diyos sa atin ng mga tao. Paano ba yun? Kundi ang gumawa na may kaganapan at ibigin ang kaawaan na kasama ng iyong Diyos. Yan. Sa madaling salita po, ang Diyos, kung paano siya, sabi nga walang mabuti kundi isa. Ang Diyos. Ayan. Siya ay Diyos na mabuti, kaya pagka po siya ay humingi sa tao, hindi pwedeng masama ang hingi ng Diyos. Kung siya mabuti, pag humingi siya, mabuting bagay din. Hindi yung makapagpapasama sa bawat sabi. At hindi ba bagay na hindi masama, mga kapatid. Kaya yung ibibigay natin o yung gagawin natin, sigurado, kabutihan. Kasi mabuti hinihingi, mabuti yung ating ibibigay, mga kapatid. Bakit? Ang tao po ba paano po humingi? Ang Diyos, tandaan po natin, pag humingi kung ano ang mabuti, mga kapatid. Ang problema po, ang tao, iba-iba po yung paraan ng tao sa paghingi. Pag nangailangan po yung tao, iba-iba yung pinanggagalingan ng pangangailangan ng tao. Pakinggan po ninyo dito sa Santiago sa 4, ang talata po ay 3, ganito po ang ating mababasa. Kayo'y nagsisihingi at hindi kayo nagsisitanggap. Ayan. Ano po yung paksa natin? Ang paghingi ayon sa hinihingi ng Diyos. Ngayon, sabi rito, ang tao humihingi. Hindi ka kayo tumatanggap. Bakit? Sapagkat nagsisihingi kayo ng masama upang gugulin sa inyong mga kalayawan. Yan. Meron pong paghingi pala ang tao na siyempre sa abot ng ating tanaw at ng ating iniisip. Kung ano man po yung motivation natin sa paghingi ng isang bagay, sigurado po para sa mabuti natin. Di po ba? Halimbawa, humingi ka ng kayamanan. Siyempre, ang nakikita natin dyan, pag humingi ka ng kayamanan, kung paano, pag binigay yun ng Diyos sa'yo, pwede mo namang ma-share yun sa iyong mga kapwa. Ayan. Yun lang ang naiisip natin sa sarili natin. Pero, hindi natin alam kung hanggang saan tayo pwedeng madala ng isang bagay pagka po ibibigay na sa atin ng Diyos, mga kapatid. Di po ba? Kasi merong humihingi ng kayamanan, pagka nabigay na, naiiba na po yung ugali ng tao. Nagagawang mapagbago ng isang bagay
yung tao, pagka po pinamasa na niya yung kanyang mga kahilingan, mga kapatid. Kaya sa panahon po na tayo, wala pa, madali po nating nababanggit yung kung ako lang, kagaya ni ganito, ganito. Madali nating nasasabi na, yung mga manggagawa, pagka ako umasenso, hindi ko nang pinipilisang 4 wheels yan. Ayan. Meron talaga tayo mga karanasan sa ganyan. Pero ang nakalulungkot, pagka nandun na siya, doon sa tugatog ng kasaganaan, kahit 2 wheels lang, hindi ka maaalala. Di po ba? Mas maigi pa na ang tao ay hindi nangangako. Kasi po, pagka po nandun na, yung natatamasan ng tao, yung pagpapala sa buhay niya, yung pangako niya, napapago po, mga kapatid. Kaya po yung sinasabi ng banal na kasulatan na hindi sa lahat ng pagkakataon ay ibinibigay ng Diyos yung ating mga kahilingan sapagkat meron ikang humihingi sa ikasasama ng ating mga pananaw, ng ating mga paglilingkod, mga kapatid. Sa paraan kung pag-uusapan, kaya nga meron pong aral si Kristo sa paraan ng pananalangin. Kung babasahin po natin yung Mateo 6:5-7 hanggang 8, inisa-isa po dun sa mga Kristiyano. Kung ano yung mga masama at bawal at iiwasan nating paraan ng panalangin. Alin po yun? Yung pananalangin ng patayo. Ayan. Yung pananalangin sa mga lansangan, sa mga pampublikong lugar, para ipakita ang tao yung panalangin. Ayan, ano pa? Yung panalangin paulit-ulit. Iniisipiga kasi nila, sa marami nilang kasasalita, ay bibigyan sila ng Panginoon Diyos. Kaya kung merong masamang paraan ng panalangin, pero kung tatanungin po natin si Kristo, ang Panginoon Diyos, pagka po siya ay nagturo ng panalangin, yun po sa matuwid na paraan, mga kapatid. Ngayon, ano po ba yung panalangin at paghingi ayon sa hinihingi ng Diyos? Pakinggan po din natin ang sinasabi sa 14, talatang 14 po ng Juan. Ganito po ang nakasulat. Kung kayo'y magsingi ng anuman sa pangalan ko, ay yaon ang aking gagawin. Ayan. Kung kayo'y ay magsingi ng anuman, yung pong salitang anuman, napangalawak po ang pwedeng masaklaw niyan. Pag sinabi, anuman, para ba yung pag-utusan mo? At yaon ang aking gagawin. Ang una pong pamamaraan na itinuro ng ating Panginoon sa Kristo, kung kayo'y magsingi ng anuman sa pangalan ko. Kinakailangan po pala sa pangalan ng ating Panginoon Hesus Kristo. Ayan. Hindi lamang po yung ito ay aming hinihingi sa pangalan at karapatan. Kasi yun po yung naging sistema natin pagka tayo nananalangin. Para yun ay masara, pagka po binanggit na yung linyang yun, ito po ay aming hinihingi sa tanging pangalan at karapatan ng aming Panginoon Hesus. Ibig sabihin, yun yung senyales na sarado na yung panalangin. Ngayon, hindi lamang po sa literal na isasara natin na sa panalangin, nahingi mo na sa pangalan. Ibig sabihin, pag sinabing paghingi ng anuman sa pangalan, ibig sabihin, nakabatay po sa matuwid na paraan na itinuro ng ating Panginoong Hesus. Mga kapatid. Sa madaling salita, meron po talagang pamamaraan. Ang paghingi, merong sistema, kaya nga po dito, lumilitaw na yung tamang format ng panalangin.
mga kapatid. Sa paraan na itinuro ng ating Panginoong Jesus, ika nga, ultimo dun sa paano ka mananalangin, dapat ba nakasalang pa? O, hindi. Kaya nga dun sa unang linggo, dun sa adoration, ang paglilingkod, ang pagsamba natin, ang panalangin natin, dapat nakaluhod. Ito ba? Yun po yung paraan. Kaya po, sa sistema, kung pag-aaralan natin, merong tamang paraan. Yun nga, yung sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Bukod po roon, ito pa. Kumbaga, ito po yung magsisilbing susi para maging katanggap-tanggap sa langit, sa pakinig ng Diyos, yung pong ating mga kahilingan. Unang Juan, unang sulat ni San Juan, sa 5, ang talata po ay 14, ganito po ang ating makabasa. At ito ang nasa ating pagkakatiwala sa Kanya. Na kung tayo'y humingi ng anumang bagay na ayon sa Kanyang kalooban, ay dinidinig niya tayo. Ayan. Kanina po yung salitang ginamit. Ano bang inyong hingin sa aking pangalan? Ayan. Dito naman po, kung tayo humingi ng anumang bagay na ayon sa kanyang kalooban. Dito po, meron na pong pagsala. Meron na pagklasipika. Bakit? Ano man na inyong hinihingi na ayon sa kanyang, yung po salitang ayon sa kanyang kalooban, ay dinidinig tayo niya. Kinakailangan po pala anumang bagay na hihingi natin batay sa kalooban ng Panginoon Diyos. Bakit? Kasi po tayo, aminin natin sa hindi, meron tayong aning-kaniyang kalooban. Tama po ba ako? Lahat tayo may kanik. Kaya nga ang tao ay ginawang matuwid. Meron tayong tinatawag na free will. Ayan. Na meron tayo lagi na dalawang opsyon na pagpipilian. Ayan. Hindi tayo ginawa ng Diyos na parang robot. Nakaprograma lang tayo sa isang gawain. Kundi, ang nangyayari po sa tao, ang istorya ng tao, ay merong pinipiling landas. Yung pagpapakatuwid, at meron naman po ang pinipili, yung pagpapakasama. Di po ba? Ibig sabihin, nasa kalayaan po natin yan kung anong klaseng direksyon tayo maglalakad, mga kapatid. Kaya nga po sinasabi ng kasulatan, na pagka tayo po hihingi sa Diyos, maging batay sa Kanyang kalooban. No? Kasi pagka po sa kalooban lang natin, at hindi nakasasang-ayon sa kalooban ng Panginoon Diyos, baka kaya nga po hindi nagkakaroon ng kasagutan. Di po ba? Napakahalaga po na i-consider po natin na yung isang bagay, ito ba'y batay, base sa kalooban ng Diyos o baka personal interest lang yung ating hinahangad sa ating mga paghingi. Di po ba? Ano ba, marami humihingi. Kahit yung sugaron. Sana manalo ako sa sabo. Sana patamahin mo ako sa wedding. Ito ba, meron mga ganyang klase ng panalangin. Ibig sabihin, kahit masasamang tao, masasama yung hinihingi, kanino nila pinaabot yung kahilingan. Hindi po ba sa Diyos din? Kaya kung isipin mo, hindi pwedeng ibigay lahat ng Diyos yung hiling ng tao sapagkat meron niyang humihingi ng masama. Mga kapatid, alalang bagay, ang Diyos kakasabwatin mo pa doon sa isang masamang gawain.
Oh? Paano yung Brad? Pagka tumama sa waiting, hindi sabihin, dinilig ng Diyos yun. Ayan. Kaya tanong, Diyos nga ba magbibigay nung tama sa waiting o tama sa sugal? Di po ba? Diyos niya ka, pag humingi at pag nagbigay, mabuti. Oh? Sa ikabubuti ng tao, mga kapatid. Kaya po, mahalaga na matukoy natin yung isang bagay kung ito ba ayon sa kalooban ng ating Panginoon Diyos. Dalawa po yan. Mahingi natin sa pangalan ng ating Panginoon Kristo at masang-ayon sa Kanyang kalooban, mga kapatid. Ngayon, ano po ba ang paraan sa ikapagiging mabisa ng panalangin at paghingi sa Diyos? Paano ba yung paraan para maging mabisa? Kasi ikaw mga kanina, baka hindi natin napupuntirya yung target Oh? Baka yung pinupuntirya natin, yung kabuuan ng ang tawag doon? Yung dartboard. Baka pinupuntirya mo yung kabuuan. Yun po, mayroong target na nasa gitna kung tawagin niya yung pinaka-bullseye. Baka hindi natin pinupuntirya yung bullseye. Kaya, hindi natin makamit yung ating mga hinihingi, mga kapatid. Ika nga, baka mamaya, ang gusto ng Diyos, gawin kang big time, pag humingi ka, pang small time lang. Kung pwede kong gano'n, di po ba? Hindi naman masamang umasa na ang Diyos, pwede siyang magbigay. Kasi sabi nga dun sa Juan, ako naparito para kayo magkaroon ng kasaganan. Para kayo bigyan ng buhay at ng kasaganaan ito. Baka mamaya, ang panalangin natin, pang maliitan lang, gusto pala ng Diyos, bigyan ka ng malaki. Meron nga po akong naalala na nabasa kong kwento. Yan, totally, inaantok na yun ba? Pwede ba magkwento? Pwede. Yan. Meron daw tatlong magkakaibigan na nagkasundo raw sila. Yan. Nagkasundo sila na mag-hike sa kagubatan. Tama ba yun? Hiking nga ba yun? Yung sa bundok, sa gubat. Ayan. Malayo-layo na yung kanilang nalalakbay. Humantong sila dun sa isang napaka-bansik na ilog na yung agos napaka-lakas. Ayan. Humantong sila ron. At ikaw nga, kung isipin mo, parang imposible na ikaw ay makatawid dun sa kabila. Yan. Kinakailangan nilang makipagsapalaran. Kaya ang ginawa po nung una, dito sa tatlo, nanalangin siya, Lord, bigyan mo po sana ako ng strength, ng lakas, para matawid itong rumaragasang ilog na ito. Ayan. At sa isang igla po, binigyan siya ng Diyos ng malalaking baraso at saka ng malalakas na hita para mahalangoy. Kaya, nilangoy niya, tinawid niya yung ilog pagkaraan ng 2 oras hanggang na siya sa kabila. Ayan. Yung pangalawa naman, nung makita niya yung pangyayari, nanalangin din siya sa Panginoon. Panginoon, sana po bigyan mo ako ng lakas at saka ng gamit para makatawid ako sa mabagsik na ilog na ito. Ayan. Sa isang igla, nagkaroon siya ng malalaking muscle, maskulandong katawan, at saka isang bangka. Ang ginawa niya, nagsagwat siya, patawid dun sa ilog. At nakatawid siya sa loob lamang ng kalahating oras. Ayan. Yung pangatlo naman, tutuloy ko pa po ba? Tutuloy na natin kwento. Yung pangatlo, nakita niya yung nangyari. Yung isa, kalahating oras. Yung isa, 2 oras. Meron mo palang bangka, pwede hingin Di naisip niya ngayon, Lord, sana bigyan mo ako ng lakas at saka ng kagamitan at saka ng intelligence
Ang hinihingi niya, tatlong bagay. Strength, ano pa? Tools, saka yung intelligence para makatawid dun sa maragasang ilog. Ayan. Pum! Sa isang mata, naging siyang isang babae. Tinignan niya yung mapa, makyat siya sa paalis sa ilog at naglakad siya sa ibabaw ng tulay. Nakatawid siya sa loob lamang ng 5 minuto. Ibig sabihin, meron naman palang pwede mong maging shortcut. Baka may nagtatanong, bakit naging babae? Ayun. Bakit ka ba naging babae? Hinihingi niya ay intelligence. Di ba kilala natin yung babae, mga intelligente? Ayun. Kaya matutuwa sa akin yung mga kapatid natin yung babae. Hiniling niya na maging intelihente kasi kung nasa iyong lakas, wala kang mga paraan, wala kang mga abilidad. Di ba? Nasa iyo nga yung matipunong pangatawan, wala ka namang diskarte. Kaya nung humiling siya sa Diyos, pwede naman pala ibigay yung katalinuhan. Kaya may mapa naman pala, meron naman palang tulay, nakatawid siya sa loob lamang ng 5 minutes. Ano ibig po natin ipakita? Ibig sabihin, ang gusto nga ng Diyos, makuha natin yung target. Sa paghingi natin, minsan nadedesperado tayo, minsan nagiging frustrated tayo sa isang bagay, sa nahilingan na ating hinihingi, parang ikaw nga sinisip-sip mo yung suso, o hindi mo naman pala nabubutasan yung puwet, hindi mo makukuha yung pinakalaman. Di po ba? Ibig sabihin, ito yung mga technique na ibinibigay ng ating Panginoon Diyos. Hingin mo sa pangalan, sa tamang paraan. Ikalawa, sang-ayon ba yun sa kalooban ng Diyos? Huwag natin ipupwera yun. Ito batay lang sa kalooban ko. Kasi si Kristo man po, nung siya ay manalangin, ang ating pong Panginoon sa Kristo ay manalangin, sabi niya, Ama ko, kung baga maaari, ay lumampas sa akin ang sarong ito. Gayunmay, huwag ang ayon sa ibig ko. Ibig sabihin siya, gusto niyang magpakatotoo nung oras na yun. Bakit? Ikaw man ba, alam mo yung mangyayari sa'yo? Ikaw ay dadakpin, iharap ka sa hukuman ng mga Hudyo, tapos sisintensyahan ka. Sino sisintensya sa'yo? Yung mga tao rin, mga kababayan mo. Sila yung magsasabi, ipako yan sa krus. Pagkatapos na, ano mangyayari? Pagpapasanin siya ng krus. Hanggang doon sa bundok ng Golgotha. Pagkatapos, bago siya makarating doon, lalatiguin siya, tatadyakan siya. Lahat ng hirap nakikita ni Kristo yun bago pa mangyari. Kaya po siya, gusto niyang maging totoo sa nararamdaman niyang. Kaya nga doon, kung mababasa po natin yung sa Mateo, meron po siyang panalangin. Meron siyang panalangin na halos yung pawis niya tumutulog parang butil ng dugo sa lupa. Yung po'y nasa Lucas 22, 42, patuloy. Handong po yun. Nung manalangin, nung pangatlong beses na panalangin, hindi po yun yung ulit-ulit, nadalangin siya ng isang bagay lang. Kung baga maaari, lumampas sa akin ang sarong ito. Ganyan man, huwag mangyari ang ayon sa ibig ko. Kundi, ang ayon sa ibig mo. Inyong panalangin, ika nga, para bang, ika nga talagang nararamdaman na niya yung pressure, yung tensyon. Sa napipit mo niyang kakaharapin na kahihiyan at sakit. Nakakapatid. Ngayon, sa paghingi nga natin, sa paghingi natin, huwag nating babaliwalain. Huwag nating iba-bypass yung isang bagay na gano'ng makalit yan. Doon po magkakaroon na aplikasyon ng salita. Ano man na iyong hingin ng ayon sa kanyang kalooban. Doon magkakaroon ng aplikasyon yun. Hindi niya sinasaklaw yung mga maiitim na motibo o personal na interest ng tao.
pansarili pa, hindi niya sinasaklaw kundi yung hinihingi mo na nasa sang-ayon sa kalooban ng Ama, sa ikabubuti, hindi ng ilan, hindi nung sarili mo lang, kundi nung marami. Ayan. Yung panalangin ka na ayon sa kanyang kalooban. Tanong, papaano po ang paraan sa pagiging mabisa ng panalangin at paghingi sa Diyos? Pakinggan po natin sa Santiago 5:16. Ganito po ang ating mababasa. Magpahayagan nga kayo sa isa't isa ng inyong mga kasalanan at ipanalangin ng isa't isa ang iba upang kayo'y magsigalay. Ang pinag-uusapan po ito, paghiling, panalangin. Ipanalangin ng isa't isa ang iba. Yan. Kaya nga po, kung i-rewind natin, paano ba tayo humingi? Ang focus natin, huwag lang yung puro sa sarili natin. Naranasan po ba natin sa panalangin natin sa gabi, pinanalangin natin yung ating kapatid? Baka po ang nakikita natin sa panalangin, puro lang yung Panginoon, sana po bukas ako pagpalain. Sana ganit, puro sa sarili lang natin ang nakasentro yung ating panalangin. Ang sabi ng Biblia, panalangin ng bawat isa, ng isa't isa, ang iba, upang kayo'y magsigaling. Malaki ang nagagawa ng manigas na panalangin ng taong matuwid. Yun ikang manigas na panalangin ng isang taong matuwid, hindi po matatawaran yung kapangyarihan at yung bagay na pwedeng magawa noon, hindi lamang para sa kanyang sarili, kundi para sa kanyang kapatid, para sa bayan, para sa kapwa, para sa mundo. Sa paraan ng ikangay, manigas na panalangin. Kung tayo po ay tinuruan ng paghingi sa pangalan, itinuro din sa atin ng isang ayon sa kanyang kalooban. Nakapanalangin po ba tayo ng manigas na panalangin? Ano ba ibig sabihin ng manigas na panalangin? Paano ba yun? Dapat ba ka, Brad, umiiyak pagka nanalangin? Ayan. Hindi ka seryoso sila, hindi ka naiyak paano mo ngayon susukatin doon sa pag-iyak ng tao, yung pagiging sincere niya sa kanyang paghingi sa Diyos. Pwede mo iyak yung iyak Di po ba? Doon yan, sinasabi ako na nabunan ko yung panahon na yun. Merong magagawa pag nanalangin. Panginoon, meron po ganun manalangin. Siyempre, kahit naman sino, magsasalita ka at saka matatakpan ng pag-ibig mo, hindi nga makaintindihan siya mo. Kaya akala mo nun, naiiyak na, nakilimang na yung kapatid. Yung pala, iniaarte lang yung manggagawa. Doon mo ba, paano mo susukatin yung manigas na panalangin? Yung bang ika nga tulong luha, labas sipon na panalangin? Ika nga, yung sinseridad ng tao. Yung kasi, ika nga, hindi ginagawa. Automatic po yun Yung Espiritu, pagka talagang nasa iyo sa panalangin, nararamdaman mo mismo yun Kahit hindi mo gustuhin umiyak, kung yun yung Espiritu, talagang masasaling yung isang bagay sa pagkatao mo, kusa kang maiiyak. Hindi po siya scripted, hindi po siya gawa-gawa lang, mga kapatid. Na dapat natin. Ikaw yung maging totoo ka lang sa isang bagay na hinihingi mo. Yun sapat na para sa Diyos. Yung maging totoo po tayo sa ating paghingi, mga kapatid. Na dapat natin
maintindihan. Papaano po ba yun? Ito po, pakita natin. 1-6 ng Pilipos, ganito po ang mga sulat. 1-6. Huwag kayong mga balisa sa anumang bagay. Sa ikatlong pagkakataon, handun po yung salitang anumang bagay. Napakasarap, di ba? Yung ikaw ay garantyahan. Bigyan ka ng assurance ng tao. Ano ba yung pangailangan mo? Ano man yan? Napakasarap pakinggan yun sa ating mga tainga. At ito po yung sinasabi ng apostol. Ano sabi niya? Huwag kayong mga balisa sa anumang bagay. Bakit? Kasi may tendency nga na tayong mga tao mabalisa. Kung marirecall po ninyo yung teksto na narinig natin nung paawit ni kapatid na Sally, yung kabalisahan, kaya niyang takpan yung mundo mo. Kaya niya i-cover yung paligid mo, hindi para hindi mo na makita yung magandang galaw ng dahon, yung sikat ng araw, yung liwanag ng buwan. Kaya niyang alisin yung potential mo upang maging masaya at ma-appreciate yung mabubuting bagay. Yung tao na nakapaligid sa iyo. Yan ang malaking pinsala na nagagawa ng kabalisahan. Kaya ayaw na ayaw ng Diyos sa mga lingkod niya na ikaw ay mabalisa. At isa pa, ang pagkabalisa po insulto para sa Diyos. Oras na ikaw ay nababalisa, ang katumbas niya, parang iniinsulto mo siya. Bakit? Wala ba siyang kakayahan para resolbahin yung problema? Sabihin na natin problema. Wala pa siyang kapangyarihan. Ika nga di po ba 8% lang naman yung lihim mong problema natin. Pero bakit natin itinadamay yung buong pagkatao natin, pati pananampalataya natin sa tindi ng ating pagdadala ng kabalisahan. Kaya sabi po ng Biblia, huwag kayong mga balisa sa anumang mga bagay, kundi sa pamamagitan ng panalangin. Ano po yung panlaban natin? Panalangin. Yun lang, panalangin. Opo, panalangin. Sa pamamagitan ng panalangin at daing na may pagpapasalamat ay ipakilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. Pakilala mo sa Diyos. Kung ano talaga, ano ba gusto mong mangyari? Yun nasa kaibuturan ng puso mo. Yung gusto mong mangyari, ipakilala ninyo sa pamamagitan ng panalangin at daing na may pagpapasalamat. Inilangit na naman po yung salitang pagpapasalamat. Kasi hindi pwedeng ikaw ay humingi nang hindi mo i-recognize yung kabutihan ng Diyos. Di po ba? Wari ba tatapusin mo yung panalangin mo, Panginoon, meron pa akong anak doon sa Cavite. Panginoon, yung pong tindahan ko sa Mapipag Kamay. Panginoon, yung bubong ko sa Napuwad. Puro hingi Inumpisahan mo sa hingi, natapos ka sa hingi. Hindi ka naman natutong magpasalamat. Kaya ang gusto ng Diyos, maging mapagpasalamat tayo. Panalangin at daing na may pagpapasalamat. Kasi yung pagpapasalamat mo, para mo ipinadadama sa Diyos, naalala naman pala yung kabutihan mo sa kanya. Diba, ikaw man ang magbibigay, kung mula umaga hanggang gabi, puro hingi na lang gagawin sa'yo. At hindi naman i-appreciate nung tao, nung anak mo, yung pagbibigay mo, parang mangyayari mawawala ka na rin ng gana para sa pagbibigay, di ba? Pag naman siya Diyos na matuwid, kinakailangan niya, tumanggap din ng pagpapasalamat buhat sa atin. At ang pagpapasalamat, hindi po ito tinatago. Di po ba? Ang pagiging grateful o thankful ng tao, hindi po nasa dibdib lang. Paano ba yung pagiging thankful ng tao?
may express po siya, di po ba? Pinapahayag siya. Sa tao nga ganyan, paano yung pag-ibig? Ang pag-ibig hindi talo lang. Kinakailangan ang pag-ibig para maging pag-ibig ay ibigay mo. Maramdaman ng tao. Ganon din po yung Diyos. Sa Diyos na matuwid, hinahanap mo sa atin. Yun tayo ay magpasalamat sa Kanya, mga kapatid, na dapat natin maintindihan. Sa pong halimbawa, si Ezekias, hindi ko na po babasahin, nasa 28:1 hanggang 5, isang matuwid na hari. Ang pagiging matuwid niya, napakalaki ng nagawa niya, yung achievements niya sa panahon ng Israel. Kasi yung Israel, yung pasama, na nagugulo na sila sa pagsamba sa mga Diyos-Diyusan. Pero nung maging hari ito si Ezekias, pinawasak niya. Pinaayos niya yung sistema, yung nabubulok na sistema nung religion ng Diyos noong una, nung bayang Israel. Pinapatay niya yung mga propeta ni Baal, yung mga bulaang propeta. Pagkatapos yung mga saserdote, ibigay ka yung mga pagkain ng mga saserdote. Iyan si Ezekias. Nagkaroon siya ngayon ng mabigat na karamdaman. At yung sakit niya, hindi po itinaning ng doktor o ng mediko ng panahon yun. Kundi yung sakit niya, direktang galing sa Diyos. Sabi ng propeta, ayusin mo na kayo, kung kayo mamamatay at hindi ka na mabubuhay. Ano ginawa ni Ezekias? Nagalangin siya sa Diyos. Gusto niya maging totoo. Ano gusto niya? Kung kalooban mo, mabubuhay pa ako. Alalahanan mo na lang yung pagtatapat, yung paglaban ko ng may dalisay na puso sa iyong harapan. Sapat na yun para dugtungan ng Diyos yung buhay nitong si Ezekias. Sabi, titingnan natin, ang isang panalangin ng taong matuwid, tipong pwede niyang baguhin kung ano yung nakatagdahan. Ganong kabisa. Isa pa, itong si Elias. Sabi rin sa Santiago 5:17 hanggang 18, galing po yung sa aklat na unang hari, 18. Nagkaroon po ng matinding tagtuyot ang bayang Israel. Ayan. Ang kalamidad po noon, ang krisis po noon ay konektado sa kasamaan ng mga tao. Kaya naman nagkaroon ng matinding tagtuyot. Hindi po yung El Nino na nararanasan natin. Kaya pag nakaranas ng El Nino, halimbawa, ngayon, 2012, El Nino, masusunod, umasa, alamin niya naman. Kung taon na pagitan, o kaya 3 buwang El Nino, pagkatapos naman, o sige, magsasawa ka naman sa baha. Pero ito, El Nino, hindi 1 taon, hindi po 2 taon, kundi 3 taong tagtuyot. Imagine ninyo, 3 taong walang senyales ng ulan, walang tubig, nagkakaroon ng kakapusan sa inumin. Kaya ang senyales ng pag-asa nun para mabuhay, hanapin mo yung tabing batis. Ang problema, pati yung batis nagkakatuyo na rin. Yan. Ito na ngayon, nanalangin ni ka sa Elias para umulan. At sa kanyang panalangin, nais ko lang pong basahin itong talatang ito. Tingnan ninyo kung paano nanalangin. Yung isang tao talagang gusto na umulan. Pakinggan po natin. Sa unang hari, dito kinakailangan ko po ng inyong imahinasyon kasi wala naman pong drawing na kasama yung Biblia. Binabasa lang po natin siya. Imagine na po natin kung ano yung posture nitong si Propeta Elias habang siya hinihiling ng ulan. At sinabi ni Elias kay Ahab, yung hari si Ahab, si Elias ay propeta, ikaw ay umahon, kumain ka at uminom ka, sapagkat may hugog ng asaganaan ng ulan. May hugong ika, naririnig na ni Elias. Yung hugong ng kasaganaan, wala pang ulan.
Wala pa naman talaga ulan. No? Umahang ka na ika. Nakakarinig na ako ng ugong ng kasaganaan. Sa gayon umahon si Ahab upang kumain at uminom. At si Elias ay umahon sa taluktok ng Carmelo, yung bundok po ng Carmelo, na pagka ikaw ay nandun, tanaw mo yung kalaparan ng dagat. Ayan. Kasi pangkaraniwan ang ulan, yun ang kinaobserbahan nila. Yung pagtanaw nila sa dagat, kung nagiging kulimlim, kung meron na bang ulap. Umahon siya sa buntang ng Carmelo at siya yumukod sa lupa at inilagay ang kanyang mukha sa pagitan ng kanyang mga pulbo. Imagine natin kung paano humingi manalangin si Elias para sa isang hindi biro. Kasi hindi biro na ikaw, ordinaryong tao, humingi ng ulan. Hindi pangkaraniwan yan. Di po ba? Madaling humingi, pero para yung nakataya ba? Kasi ang nakataya na po dito, paniniwalaan pa ba siya nung haring Akab na siya propeta? Pagka ikaw sinabi mo, sige, magpakasaya ka na sapagkat darating din kasaganan. Ang nakataya doon, hindi na siya paniniwalaan ng Israel. Na siya propeta. Anong klase kang propeta? Sabi mo, uulan. Wala naman palang bisa yung mga panalangin. Kaya tingnan ninyo yung sistema at pamamaraan nitong si Elias. Siya umukod at inilagay ang kanyang mukha sa pagitan ng kanyang hita. Paano kaya yung posisyon yun? Inilagay ang kanyang mukha sa pagitan ng kanyang hita. Talagang matindi pong pagkakayo po. At yun niya, kung sabihin po ng mga komentarista ng Biblia, yung ginawa ni Elias na yun, nung panahon yun, nasa sitwasyon na po siya ng pagiging desperado. Ayan, tinignan ko ngayon sa dictionary, ano ba ibig sabihin pag sinabi naging-desperado na itong si Elias? Yung palang pagiging desperado sa panalangin. Yan na yung tipong parang nag-aagaw na yung pag-aalinlangan at kawalan ng pag-asa. Na pagka hindi pa ibinigay, wala ka ng ibang tsansa. Parang yung panalangin ng bulag sa New Testament. Sino nakakilala din sa bulag sa New Testament na pinagaling ni Jesus? Si Bartimeo. Isa ng bulag. Malinaw sa isip niya kung ano ang kailangan niya. Kaya nung siya makakita ng pagkakataon para humingi, hindi niya alam kung ano nangyayari. Nagkakagulo yung mga tao, tatakbuhan. Ano ito? Ano ito? Bulag siya, hindi niya nakakita. Si Jesus sila, ang taga Nazaret. Nung marinig niya yun, yung salitang yun, si Jesus ang nagdaraan. Ano ginawa ni Bartimeo? Gumawa siya ng promosyon. Gumawa siya ng gulo. Jesus! Jesus! Bakit? Kailangan po niya mapansin. Ito ba? Yun ang point nun. Kailangan niya ng atensyon. Kung siya, ikaw ay tatanggin Jesus, pakisabi na naman kay Jesus, ako mayroong buhay. Hindi iyon ang paraan ng taong talagang gustong tumanggap ng Panginoon. Kaya ang naging paraan nito si Bartimeo, nagsisigaw siya. Ano sabi ng mga tao? Shhh! Tumahimik ka. Ito magulo. Ang ingay-ingay mo. Ano ginawa ni Bartimeo? Mas lalo siya nag-ingay, nagsisigaw. Jesus! Hindi naman po siya nabigo. Binakita siya ni Jesus at tinanong, ano ang ibig mong gawin ko sa'yo? Na ako ay magkaroon ng Panginoon. Ayun. Kaya po dito, nakikita natin kay Bartimeo, nakikita natin
sa paraan ni Elias kung paano humingi ng isang tao na nangangailangan. Di po ba? Gusto mo lang sagot mula sa Diyos? No? Kinakailangan natin maging totoo sa bagay na ating pinili, mga kapatid. Yan ang dapat natin maintindihan. Ngayon, ganito. Paano kung i-apply mo na? Kung baga pinukpok mo na yung pit ng suso, sinisip-sip mo ayaw pa rin lumabas ng pinakalaman. Paano kaya yun? Tanong nga po yung isang kapatid sa ako. Pero di ka, hindi dinidinig ng Diyos yung panalangin natin. Bakit naman po ako? Kasi ikaw, nanalangin tayo lahat na si Sally ay gumaling. Di ba ba? Sino ba nanalangin nun? Di ba tayo po lahat? Pero, gumaling po ba si Sally? Base sa pamingin natin, sa nangyari, hindi nga siya gumaling. At siya nga, naging sanhi ng kanyang kamakayan, ng kanyang mabigat na kamagaman. Sa pamingin natin, paano naman sa plano ng Diyos para sa kanya? Di po ba? Kasi, nagkakaroon tayo ng pananaw o paghakol sa isang bagay, base lang dun sa makitid na naaabot ng ating mga kaisipan. Pero ang Diyos, alam po niya yung kanyang ginagawa. Hindi man po ibinigay sa kanya yung mahabang buhay para makasama pa po natin, alam natin na mabuti ng Diyos na yung kapatid natin, kunin niya sa ganong kalagayan. Nakita natin kung paano nagtapat yung ating kapatid hanggang sa huling yugto, hanggang sa huling hininga niya. Nakita na, nasaksihan po ng ating dalawang mata kung paano nagtapat sa Diyos. Hindi siya lumitaw. Hindi siya yung tipong, desperado na, patawag, sige na nga, papuntahin na dito pare at ako'y masubuan na ng ostya. Kasi meron po mga ganyan Pagka nade-desperado na, para bang yung pagiging mananampalataya niya, nababali mo na lang. Sige, patawag na albularyo, patawag na yung mediko, at ako'y bigyan ng mga sere-seremonya, hampas-hampasin ng tuba-tuba, at saka mga dahon-dahon. Yung mga ganun, sapagkat desperado, nawawala sa pagtitiwala sa Diyos, kung ano-ano na yung kinakapitan. Pero nung kapatid natin, nakita natin, na sa mabuti ng Diyos, hindi natin siya pwedeng pangunahan, mabuti niya yun. At para ipasaksi din sa ating mga mata, kung paano tayo dapat na magtapat sa Diyos hanggang sa huling tintig ng ating mga puso. Hanggang tayo ay humihinga. Pakita natin, nagkaroon po ng isang magandang ehemplo sa bawat isa sa atin, mga kapatid. Kaya po, sa mabuhay at sa mamatay, purihin ang Panginoon Diyos. Kung tayo mabubuhay tayo sa Panginoon. Kung tayo mamatay din tayo sa Panginoon. Huwag po tayo bibitaw. At kung yung bagay po, hindi nangyari base sa ating ine-expect. Sabi po ng Biblia, ito, tingnan natin. Sa huling talata po nais kong basahin sa inyo, sa unang Pedro 5:7, ganito po ang ating mababasa. Na inyong ilagak sa Kanya ang inyong lahat na kabalisahan. Inyong ilagak sa Kanya. Kanino po? Kung hindi na po natin kayang dalhin yung sitwasyon, yung bigat ng problema, yung pighati. Ano sabi? Meron tayong paglalagakan. Ilagak natin sa Kanya ang lahat ng inyong kabalisahan. Meron po ba tayong dapat ikabalisa? Kung tutuusin, wala na talaga. Bakit? Kasi ito utos. Kung meron ka man, ilagak mo sa Kanya. Lahat. Huwag kang magtitira. Kasi pag may natira sa iyong pagkabalisa, ayaw ng Diyos na makita na ikaw ay nakabalisa. Gusto niya,
lahat ng kabalisan, inagak mo sa Kanya. Bakit? Sapagkat kayo'y ipinagmamalasakit niya. Sapagkat tayo po ay pinagmamalasakit ng Panginoon Diyos. Yun na lang po ang isipin natin. Kung hindi ibigay ng Diyos, base sa ating inaasahan, sa ating hinihingi, sa pangangailangan na ating nakikita, ika nga, sa likod noon, may mabuti pa rin na nakatakda ang Diyos para sa atin. Hindi siya magdidisenyo ng isang sitwasyon na tayo ay papasamayan. Ika nga, kahit yan sabihin natin kalamidad, dumating sa iyo kalamidad, dumating sa iyo crisis, pang spiritual, pang pinansyal, pang pamilya, nangyayari dumadating sa bawat sa atin. Pero tandaan po natin, sa crisis po yan, may mabuting iniintay ang Diyos na lumitaw. Gusto ng Diyos makita kung paano mo sinasalunga yung mabibigat na sitwasyon na dumarating sa ating buhay. Hindi hinihintay ng Diyos, hindi niya expect na ikaw dahil sa problema yan. Pag tumayaw ka, lumabas yung pangit na ugali sa iyo, hindi yun ang ina-expect ng Diyos. Gusto ng Diyos na tayo i-develop yung ating attitude, yung ating pananampalataya. Gusto niyang tayo lumago sa papaanong paraan. Sa pamamagitan ng mga pagsubok, suliranin, pighati na nangyayari, dumarating sa buhay ng bawat isa sa atin, mga kapatid. Kaya po ito yung ating munting aralin na narinig sa pagkakataon po ito, kung papaano po magiging mabisa at direkta sa pakinig ng Diyos yung ating mga kahilingan, mga kapatid. Hilingin po natin sa Kanya yung pasensya, yung pagtsatsaga, na tayo po kaya nating tanggapin ultimong mapapait na bagay kung ito po ay kalooban ng Panginoon Diyos. Uli po, nagtatapos tayo, purihin po natin ang Panginoon Diyos sa isang mapayamang sandali at isang mapagpalang pagkakataon na tayo po ay nagkasama-sama sa ating ito. Salamat po sa Diyos at sumatin po ang pagpapala at kapayapaan ng ating Panginoon. Hanggang hapon po. Tayo po ay tumindig at awitin po natin yung numero 6 sa ating pong mga hinahuli.
Ang pinanay mo, na Diyos ulit sa akong nagpapahal sa bawat isa sa akin. Muli po, Panginoon, nagpigil po ang aming mga ulo. Pinasasalamatan namin ang pagkakitapan. Maraming salamat po sa buhay at lakas na patuloy na pinahilipan sa bawat isa sa amin. Sa lahat ng iyong mga pagkakalaan. Wala po kaming maigaganti kundi sa ganitong pagkakataon. Pagkakitapan ka namin ang aming mga buhay. Sa isang natatanamin ang mga walang hanggang pagkakasalamat. Panginoon, sa kabila ng iyong kabutihan na nakakagawa kami ng mga pagkukunan at paglabag sa mga kanukuhan. Hinimulan kami ng pagpatuloy ang mga kasalanan na nakagawa. Ang banal, sumasama kami sa iyo. Dagdagan mo na lamang po sana ang pagpapaw sa bawat isa sa amin. Bigyan mo kami ang mga lakas na malabanan namin ng mga tayo sa libutan ito. Ang mga kasamaan sa aming paligid. Tulungan mo kami ang magbanal na maging matatag. Patuloy namin palakasan mo mga pinito ang aral. Upang sabihin, makita ng mga tao. Ang itapilang sa banal-banal na salita. Ang mga banal, kami sumasama kami sa iyo. Sana pagkakaroon mo kasawa sa amin. Ang mga pagkakaroon po ang lalabas ng aming mga puso. Kung ano sana na minanayos kami na magpapit sa iyo. Kaya nalaman sumasama kami sana ang pwede ko kami nagtakas ng pananampalataya. Maging matatag kami ang alam mong patuloy na pumupulot ng mga at isang tangilan sa banal-banal ng pananaw. Ang banal, sumasama kami sa iyo na ang mga alam na aming narinig sa mga ganitong pagkakataon. Tulutan mo ang malakaran namin kapag kami pinaubutan mo ng buhay at lakasan. Ang banal, sumasama kami sa iyo, Ama. Ang mga kapatid namin tandaan na sa lupa. Ang mga pinagpasabi sila ng kalakasan, patuloy namin silang makasama. Pumupusin, nag-aalay ng mga pag-aamin sa iyo. Ngayon tinanong ng mga kapatid namin may mga karamdaman. Ang mga kanal, ikaw ang dakilang ng gagawin. Alam namin naman lahat ng mga bagay sa amin. Tagal-tagal, ikaw ang nagbibigay. Sumasampalataya kami, Panginoon. Kung binigyan kami ng karamdaman, ikaw dinanganan siya pagpapagalimit mo kung siyang kalooban mo. Ang Panginoon, hindi namin nagtatanong sa pagkaganata sa bawat isa sa amin. Ang dami namin nalala naman kung ikaw ang mapagpalang kamay na umaakay sa bawat isa sa amin. Ano ba ang pagkakat? Ano ba na ang dumating? Makakaya namin lahat. Ang banal, ang Diyos sumasama kami sa iyo. Ang mga kapatid namin nagwawalang paala sa kanilang mga tungkulin. Ama, natingin mo ang kanilang mga puso. Paalalahanan mo sila. Sila may mga kaluluwang ipagsusulit sa iyo. Ganyan din ang mga kapatid namin nasa malalayong lugar. Hindi ba natin sila kasama sa ganitong pagkakataon? Ikaw rin naman ang pinababasa ng kanilang nilalayon. Tulungan mo ang sana sa mga darating na pagkakataon na kasama natin sila sa mga ganitong pag-aaral ng mga dakilang mga aral. Ang mga sumasama ka rin sa iyo. Ikaw na po ang pagkakal sa bawat isa sa amin. Sana sa mga darating na mga araw at tuloy po mag-aral sa aming mga puso at pananampalataya sa iyong dakilang kapangyarihan. Bigyan mo sana kami ang anong pag-ibig na nagmumula sa iyo. Nagutan mo ang tipunin ng iyong mga anak sa iyong kulungan upang sa darating na pagmamakas ng sanlibutan sama-sama kami humarap sa iyo. Sama-sama kami ang mapagpala na ipinangangako ng buhay na walang hanggan. Ang mga banal
Hindi matapos-tapos ang aming pakikiusap sa iyo. Ang lahat po ng mga bagay ay aming hinihiling at pinasasalamatan sa tanging pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Amen. matapos-tapos ang aming mga pagpapasalamat sa iyo sa huling bahagi ito. Narito po ang halaga ng nagbubuhan ng paggawa ng palataya at pag-ibig ng alibig sa gaong ito. Tanggapin mo at pagpalain, bendisyonan ang salapin ito upang may dagdag na tulong sa pangasiwa sa ikatatagad at ikapagpapalaganap ng iyong munting bayan na tinatawag sa pamagitan ng dakilang tahanan. Makasangkapalan mo rin ang salapin ito sa patuloy na ikapagbabalik loob ng mga labing pupuri at luluwalhati sa iyong banal na pangalan. Pagpalain mo ang pinagmulan ng mga biyaya nito ang naalipin mo sa kanilang paghahanap buhay, masumpuan po sa mabuting kaparaan at kasang-ayon po ng dakilang kalooban, ang mga kapatid namin na walang pinagka
pangalagaan, mga anak mo nagdaranas ng mga kahirapan ito po, ang magpakaranas dala sa buhay ng bawat isa sa amin, huwag naman maging hadlang. Ang kahirapan ng pagsama-sama po namin, may salunga ang aming mga pagdili. Ama, sa amin pong pag-iwa-hiwalay, nabilin namin sa iyo ang aming buhay at pananampalataya. Patuloy na way akayin po kami. Liwanagan ang aming mga landas sa tamang paglakad. Patuloy po ang ingatan ng aming pananampalataya at bigyan mo po kami ng mga pagkakataon upang sa ganitong mga sandali, muli kami magkasama-sama sa isang labing pagpuri at paglalahati sa Idabila at sa mga makahalang. Kami ba yung nanalig sa hapong ito? Ikaw po ang Diyos na sa mga tumay sa aming mga dalangin. Muli ang mga tinanggap ang aming pasasalamat. Pinatawad mo po at nilinis ang lahat ng aming mga kasalanan ng daigdig. Na itatala mo po na kabanalan ng aming mga paggawa. Ang lahat po ng mga bagay nito, sampunang bilang isang bitlay ng aming mga labi, sinasampalatayan ng pagkakaloob sa tanging pangalan ng aming Panginoon Jesus na aming tagapagligtas. Ang Diyos sa may walhati, anak ay ating purihin, Espiritong mahalin, ipatnubay niya sa atin. Amen. Sa lakas talaga natin ang walang pag-ibig ng Diyos sa mga sumasamang langit, ang biyayang pagliligtas ng ating Panginoon Jesus, ang pakikilagip ng ang banal at santong Espiritu. Siyang sumapuso at buhay nating lahat, magmula ngayon at magpakayo.